why these things happen. Then, sige ko friend, na-remember ko si Manuel L. Quezon. Kabalo mo sa statement ni Manuel L. Quezon. Naka-remember mo sa ingon niya? Ingon niya, I rather to choose hell. Mas maayo pa ang Pilipinas magpuyo sa impyerno rather than in the hands of Americans. Sa iyahan, nag-umpisa ang curse. Pag presidente niya, siya ang nagtunglo sa Pilipinas, pati sa Pilipino, mas maayong magpuyot tas impyerno kaysa sa kamot sa heaven pero sa Americans. That is the curse na dapat natong i-develop, i-pray sa pagkakaroon. Because the first president, Manuel L. Quezon, siya ay nag-curse sa Pilipinas. Hello? Karon makita na nato, why calamities ni abot. Duha ka linog, duha po ka bagyo. Bangutan na ta, Lord, why there is a bagyo permi? Gano'n na calamity. Dili ni basta-basta, tungkol kay nga naman tanang balay guba, pansin nyo sa Cebu, Talisan. Inako, Lord, dili ni aksidente. It is an angel, a messenger of God. Nagbuhay pa ni. Lord, what is the message? Gidala ko sa Diyos in the book of 2 Chronicles, 1 Chronicles chapter 21. Kabalo mo sa story sa 2 Chronicles, 1 Chronicles 21. Mora ang story ni David na naapoy calamity ni abot sa yuta sa Israel. 70,000 ang patay. Pila namatay sa Pilipinas sa bagyo lately. Ang pinakataas na dako nga patay record is 1912. Kay nomdo mo sa 1912, ang Leyte o ang Samar naay bagyo nga sama sa kadako sa Yolanda. Wipe out tanang balay. O kana nga history record na siya is 1912, 30,000 ang patay. 30,000. Gisigundahan kakusog sa bagyo katong Yolanda, 15,000. Ang pinakadako nga naghitabo is tsunami sa India, 2006. That was December 26, 2006, di ko kalimot. Kaya gipapray ko sa birthday ni Ma'am Nati. December 24 birthday ni Ma'am Nati Abriam. Pag-pray na mo sa iyang balay, tingala ko, ako na lang isa sa dagat, nawala ako mga kauban. Pagtanaw ko dagat naman ko. Pero tinakong pangurog. Pastor Owen, yan kong yun. Saka, kaya nakurog na ko sa prayer, nabasa ako sa tubig. Naku, Pastor, niyaw sa man ang dagat. There are thousands, hundreds, thousands patay. Di ko kalimot ato, December 26, tsunami, 300,000 ang patay. Then I asked God, Lord, why these things happen? Unsay message? Unsay message? Nahitabo ni sa time ni David, tanawa. Sa 21, mabasa nyo? And Satan stood up against Israel and provoked David to number Israel. Amo ni, nitindog si Satanas against Israel, giprovoke si David, ihapa daw imong tao. Gihap niya. So sa to, sa giingon. And David said to Joab and the rulers of the people, go, number Israel from Beersheba, even to Dan, and bring the number of them to me, that I may know it. Gipaihap niya ang mga tribo, ang tanang mga tao, pila ka buok, from Beersheba and to Dan. Isipan na, gikan sa Mindanao, hantod sa Luzon, ana ang gipaihap, nag-census si David. Gikan Luzon, hantod Mindanao, hantod Tawi-Tawi, gipaihap niya. Muna ang gisugo niya kay Joab. Si Joab is general, anak sa igsuon ni David, nga sundalo. Si Joab. Now, and Joab answered, sa gitubag ni Joab, the Lord make His people 100 times, so many more as they be. But my Lord, the king, are they not all my Lord's servants? Why then do the Lord requires these things? Why? Because of trespass to Israel. Yun yan, Lord. Di ba kini mga tawhanan ni tao man sa Diyos, nga nung imong paihap? Why? Nga imong ipaihap ni siya. Iyon yan, dili ni Mayo, mahari. Niya ayaw ni buhata. Si Joab, gapugong-pugong siya, nga do not count. Now, sinita po sa 4, basa. Nevertheless, the king's word
prevail against Joab. Wherefore Joab departed and went throughout all Israel and came to Jerusalem. Sa 5, Joab then gave the sum of the numbers of the people unto David, and all they of Israel were 1,000,000 and 100,000 men that draw swords of Judah was 430 and 10,000 men that draw swords. Could you imagine sa kadaghan? Hundreds. Inana kadaghan ang tao. Pero ang giihap niya, Beersheba and Dan. Wala niya giihap ang Levites and ang uban pa. Sa itabo sa 7, God was displeased with the things. Therefore, He smote Israel. Sa itabo sa 8, and David said unto God, I have sinned greatly because I have done these things. But now I beseech thee, do away the iniquity of thy servant, for I have done very foolishly. Kung sa gihimo sa Diyos, God wiped them out. Pag-atake sa mga tao sa 30,000, ipa-atake niya, ipa-prepare niya, pildi. Kung sa dito mo, gipabilang niya, nagka-census siya, gipamarcha niya tanan. Si Joab, gipakita niya hundreds and thousands of soldiers. Ang ilang mga espada plus kalisa, kabayo. Ang ilang mga kanyon. Ang kanyon nila sa una, katupang burag tirador nga isling dako ba? Dili pa ng kanyon karon. Kita niyo ang China. Kalunga lang doon, hinaya lang, naduruan lang. Yan. Para makadungog sila. Kadungog pa mo? Yes. Kita ninyo pag mag-anniversary ang China, pila ilang sundalo ipamarcha? 2 million. Nangutan ako sa batalyon sa 34th IBC sa Pilipinas, ilang milyon ho ang sundalo. Niya, 146,000 ang armed forces of the Philippines. Ano ibig sabihin? Kasama na dyan yung Navy, Marines, wala sali police, 146. O gano'n ba? Ilan ang barko natin? Ilan na si 130 natin? Dalawa lang, isa pa bumagsak. Ilan na ang si 130? Sila. Coast Guard. Appeal niya sa 146,000. Ang China, 2 million ang soldier. Ingon ko, kung bagsakan ang Luzon o 100,000, ang si Visayas 100,000, ang Mindanao 100,000, mapunsa ka. 146 lang ta. Mapunsa ang Pilipinas. Tingin niya, magdungan lagi ang mga Chinese, lubos ta sa kadaghan nila. Ingon na, kawalay siguro, kung armed forces ang ato ang pagkitaan. Giparit pa yun sa China ang ilahang mga missile, sa ilahang mga kanyon, tantidigira, pagkidagana, helicopter. Pakita po ang Russia, pakita po ang US sa kadaghan. Iyon na ang gihimo ni David. Giparit niya tanan, gipakita niya tanan ang mga soldiers niya na suko ang Diyos. Pag suko sa Diyos, iyahang hinahinay pagmatay. Ang mga Israelites, nag-ampo si David. Deno sa mo sa 9, basa. And the Lord spake unto God, Sir saying, si God, mo ni ang prophet. Then, nag-istorya si Lord kay God. David sir, buto sa bot, advisor ni David. Ang king, nasa advisor, nasa political, spiritual advisor, si God. Kung sa giingon niya, go and tell David, saying, thus saith the Lord, I offer thee 3 things. Choose the one of them that I may do it unto thee. Ipapili siya, inapili ka sa tulog. So, ipapili. So, God came to David and said unto him, thus saith the Lord, choose thee. Ipapili siya. Kung saan ipapili? Either 3 years of famine or 3 months to be destroyed before thy foe, while that the swords of thine enemies overtaken thee, or else 3 days the swords of the Lord, even the pestilence in the land, and the angels of the Lord destroying throughout all the coasts. Ipapili siya. Isalan daw. Then, throughout all the coasts of Israel, now therefore advise thyself, what word I shall bring again to him that sent me. Ipapili siya. David,
Pili, unsay gusto mo may tabo sa imong lugar. 3 years famine? Or 3 months nga ang iyong enemy, dugbukon mo, hinahinayon mo, pulbos? Or 3 days na pestilence? Kamo papilion, nasa mo? Kamo kung papilion. Sa inyong gustong silo. Si David, nipili sa 3 days. Wala siya nipili 3 years. Sipin mo 3 years famine. Kabalo mo sa Afghanistan, 3 years way ulan, anaon mo ang yuta, quarting pulverized. Galaki-liki ang lupa, pag-abot sa ulan, patag ang bukid. Why? 3 years way ulan. Famine, 3 years. Or, yun nga, 3 months. Nga ang imong enemy, i-allow ko nga dugmukon isa-isa, pulbuson mo tanan through swords sa imong enemy. Or 3 days, pestilence. Sa gipili ni David. Sa 13. And David said unto God, I am in a great strait. Let me fall now in the hands of the Lord, for very great are His mercies. But let me not fall into the hands of men. Dipili niya, dili siya gusto ma-fall, mapildi siya sa enemy. Ibig niya, di ko gusto mapildi sa mga enemies, daog-daogon sa karaban, pilion ko na lang kamot ni Lord for His mercy. Dako kayo yung mercy. Dako yung kaluoy. So what happened sa 14? So the Lord sent pestilence upon Israel, and there fell of Israel 70,000 men. Men. Lalaki lang, 70,000 ang nangatagak. Kabalo sa gihimo, walay gihimo si David throughout 24 hours a day. David, dito sa north, naay dito namatay, 10,000 sa baryo Baliki, naana po dito 10,000 sa Pikas, sa Bilgarika, naana po dito. Si David, sige lang lista, pila ang patay every hour. Wala siya tulog-tulog for 3 days, na naman ang report, puros patay. David, dito na po sa Visayas, doon ay dito ay lugar, patay 30,000, na 30,000, 20,000, 1,000 sa patay. And David, nasyak. Nga naman, kada adlaw, there are many people die. Sunod na for 3 days. Pag abot 3 days, niluhod na siya, Lord, stop. Why? Mahurot ang tao sa Israel because of his sin. Usay sala niya sa Diyos, gibilang niya lang. Nakalimot niya siya nga partner niya ang Diyos. Nakalimot siya that David na ay partner si God. Sa dihang gipili niya, giihap niya yung power. Then God moves and kills 70,000 men. Why labot men, women and children, men lang. Imagine na, iapil ang babae. Kaysa ilaha, ginakount nila men. Wala apil ang baye. Kung bata pa apil. Kabalo mo, unsaran nga plague ni abot sa Israel? Pag-research ko, cholera outbreak. Balo mo siya ng cholera outbreak, kalibanga. For 3 days, di pang kalibanga, tao, kada pre-rect, diretso. Nangahurot ka na, sa kinagdiyan naman, ang lakaw nito sa pag-upon po. Patay! Dehydrate, nga naman, walay puwas. Nagikan kadlawon, buntag, hantong tungas, gabi, ang mga tao, initukong patay. There was a great plague niabot sa Israel because of the sin of the leader. Kung saan sala ni David, mawara ni hitabo. Then, tanawang sa hitabo. And God, kita nyo, and God sent an angel unto Jerusalem to destroy it. And as he was destroying, the Lord beheld and repented him forever of the evil. And said to the angel that destroyed, it is enough. Kita mo, plagues. Muabot sa kinabuhi sa tao, it is a messenger from God. Everybody say messenger. Kabalo mo, kining lindol, kining bagyo, kining baha, kining lunok, it is the messenger of God. Kana ay in charge ng mga angels diha. When God talk to the in charge, sige, wipe them out, i-wipe out yung ka. Then pagkakita sa Ginoo mga kaigsunan, 70 full nagahulog na, then God said, enough. Then ang angels ni Tindog, nakita na ni David, what happened? Sunod, and David, 16, lifted up his eyes, and saw the angel of the Lord stand between the earth and the heavens, having a drawn sword in his hand, stretched out over Jerusalem.
Then David and the elders of Israel who were clothed in sackcloth fell upon their faces. Usa gihimo ni David, tanan nga mga tao repent, nagsulog og sako, nagkuha ka og gibutang sa ulo. Kita niya lang angel between sa heaven and earth, naglutaw kada lang swords. Why? Because of his mistakes. Pag naay mistakes, leader, ayaw pagtudlo, mahay, siya mo'y sala. Confess your sin to God. Ayaw tudlo, kay ikaw nakasala, siya manggod, imunaan ni manggod, repent! You commit sin. Wala nagkulang si Joab. Inyo niya, mahal na hari, sa to, it is a sin. Ayaw nagbuhata. Kaya naman, si Joab, memorize niya ang Leviticus. Memorize niya ang Old Testament, even the Leviticus. Nakabalo si Joab, na dili good pwede ni mo ihapon o kalimtan ang Diyos. Do not count, do not make census. Kabalo si Joab, memorize ni Joab ang scripture. Ingon niya, gi-remind niya about the scriptures. Gi-remind niya kung sa gisulti, it's a great sin sa God. Ayaw nagbuhata. Do not number your people. Ingon niya, no. Ipakita, ihat. Nga naman, naglingin ang ulo ni David. Naghambog siya, nagproud siya, kay dagan na isipin nyo, hundreds of thousands ang iyahang katawan. Unsa kadato ni David na siya tanan. But when God gitanggal niya iyahang kamot, David makes him humble. Why? Calamity strikes in his city. Calamity strike in his house. Ang kadaot isulod sa iyahang panimalay. Nag-ampo bigid siya, Lord, yun niya, ang silot sa ako na lang pamilya, sa akong amahan, ako ang mga igsuon, kami na lang siluta, Lord. Sipon mo, idamay pa niya ang papa. Ako na lang, Lord, kami na lang, ang banay sa ako, ang papa, ako na lang siluta, Lord, kami na lang siluta. Ayaw lang ni mga katawhan. Ayaw lang ni mga tao, Ginoo, ang imong silutan. Church, you know why? Atubangan sa Diyos mo nang ikanta na ito, ganihaw sa ito. He is holy. Si David, mo ni naghimong humble siya. Why? Thousands sa namatay before ni humble down sa Diyos. Hello? Anything happen to you, it's great sin. Muna ayapin mo yung gisulayan ko ni Lord. Hindi na sulay. Muna yung ni Madam Bet ng Miyerkules. Tandaan kung pagsulay mo na. Basig ka na, resulta imong hinimo. Say amen. Dili mo silot kung wala resulta imong hinimo. Ayaw pa sa ngili, God test me, gisulay ko ni Lord. Never kasulayon ni Lord. Sa book of James, ingo niya, kung gisulayan ka, ayaw pa sa ngili, ang Diyos gisulayan ka, because God never tempted you. Dili kasulayan ni Lord, kaya nga naman, ganun sulayon man ka ni Lord. Kabalo siya ang sa imong weakness. Kabalo siya ang sa imong kailangan, dili ka i-test. Kung dili, resulta na, bunga na sa imong gihimo. Anything happen to you, resulta sa imong gihimo. Result. Then pray, Lord. May naabag ko. Wala. Pastor Gawali, mga kaigsunan, Panginoon, sura mo sa inyong salamat, inani. Tigdog siya, amen. Pastor, salamat. Salamat sa Diyos. Kinahanglan, magbago mo sa inyong kinabuhi, kay kung dili, may piro mo, amen. Sige, amen. Hantod sa tan. Ang mga membro, pulo na lang. Pagwali sa pastor, preach it, pastor, sige po siya sa likod, amen. Kung kamo manghata mo, dili mo magdalok sa Ginoo, amen! Hantod 5 na lang nabilin. Hantod sa 3 na lang. Siya na itong ginapoint sa pastor. Siya na itong ginaimong magbako. Sige siya, amen. Hallelujah! Itingala ang pastor niya, Brad, hantod siya na lang isa. Brad, ikaw na lang sige, amen. Sabot niya. Pastor, naalaw sila Dave, ay nagsimbalo sila. Sila ni Dave, sila ni Aldong, igok yun sila. Igok yun sila, swali. Naitao manhid, wala sila kabalo, siya na day. Ay hinungdan. Okay, ito ka sirik ka. Pagsulod, sunod, oksas. Sa 17, sa gingan, basa. And David said unto God, it is not I that commanded the people to be numbered. Even I, it is that I have sinned and done evil in them. But as for this sheep, what I have done, let thine hand, I pray thee, O Lord, my God, be on me,
and on my Father's house, but not on thy people, that they should be plagued. Una po niya, sa ako na ng pamilya, kami na lang siluta, ayaw lang ang imong mga katawan, this plague may matagamtamang yun. Why there is plague? Matabo sa inyong kinabuhi. Why there is plague in this country? Because of the sin of the leader. Everybody say leader. Imanan nyo, kamo ang leader sa inyong pamilya. Tanan may tabo sa inyong pamilya, ayaw magsisi, ayaw mahayag, isang kisay nakasala. It is you who commit sin. Repent. Even si David, kusog na ba ta manudlo tungod kay niya na ingunahan ni ko? Dili, because of your ignorance of His word. Today, kung sinita mo, maabot sa Pilipinas ang plague, mga kaigsunan. Dili na to, insultuhon sila. Dili, manggol mo. Kita ninyo? Kung sa'y move sa Holy Spirit karon, gikan sa Luzon, hantod Mindanao, same spirit, galihok. Say amen. Pati gobyerno, ginauyog. Pati churches, giuyog. Pati pamilya, giuyog. Say amen. Pati mga membro, ipag-uyog mo, mo kabantay. Nga naman, tingala mo siyang gibating, maniyo na ko, naglagot ka spikas, huwag mo tayo gihimo sa imo. Tanaw lang imong barong. Wala ka kabantay. Ikaw to. Kaya nga naman, ingon ni Christ, ang magpabilin, faithful siya, siya lang maluwas. Tama malay. May pamilya problem. Tanawa ang pastor dito spikas, gipusil niya ang ilahang sekretary. Gipatay ka naman, 3 years daw kuno siyang wala tagaan PhilHealth, wala gitagaan og SSS. Pag-ibig. Gipatay niya. And the preach sila tinuod. They kill, tungod lang sa benepisyo. Ma-question ko, mangutana sila, Pastor, bakit ito nangyari? May message si Lord. Nga naman, tanang tao, ginapahinumduman sa Ginoo, there is God. You must humble down. Why? When David commit mistake sin, 70,000 men nangamatay because of his sin from Beersheba to God. Mula Luzon hangtod Mindanao, there are plagues na ay pestilence niya about because of his mistakes. Kung sa mistakes niya, nawala yung trust sa Ginoo. Nawala yung salig sa Diyos. So therefore, yun na, I will destroy. Pili. Ako papilion siguro sa Diyos o kuan Lord, ako na lang. Ayaw yung bukas imong bakba. Narabay uban mo kumi, sige no Lord, mga lagad yun ko mo text man siya. Matay pa Lord. Bukas ko mo. Tama nga rin. Sa ngayon nagsaan, ana ba? Lord, imo ra jud ko Ginoo. Mga lagad jud ko. Sige saan sa Dios, mga lagad ko nimo. Pero pag imong i-correct, dayog luod. Pag imong sultihan o pangit, imong angkwan, sala ka, maka-impyerno ka, dayog ingog, di na kumuhanto nila. Kaya nga naman, ma-impyerno na ko. It is your promise to God na dapat mong hinumduman. Wala ka ng promise sa tao, but to God. Why? When David, di pa ihap niya yung tao, calamity strikes. Dili mo na ikaw kailangan. So, pray si David. Ang Diyos nakakita, sige, tagak thousands every day. Ningon ang Diyos sa angels, enough. So, sige himo sa Diyos. Si David, giingnan maghimog altar dito sa usa ka lugar. Now, tanawa sa 18. Then, the angel of the Lord commanded God to say to David that David should go up and set up the altar unto the Lord in the threshing floor of Ornan, the Jebusite. Kabalo mo sa ng threshing floor? Ang threshing floor, muna yung lugar nga lubak-lubak. Kana bang buragdalan nga batuhon, threshing floor tawag ana. Kana bang batsi, burag sapa ba nga naughan, nga puros bato. Giagi-agi sa mga Palestinians, katong Ark of Covenant, gisakay sa baka, niagi sa threshing floor. Pag naay threshing floor, pirmi nyo mabasa threshing floor, usala na, going sa ministry, pahimo ni Lord, dili lalim, kaya nga naman batsi. Gamay mong ligas, gamay mong sipyak, mamuk-muk yung ka. Si David dito gibutang sa threshing floor, sa Ornan. Kita nyo si Lord? Nangita po solusyon si Lord sa problema. Kita na mong nanay. Di ba pag bunalan mo, isa natin singag bunal sa nanay. Grabe bunal! Talugong ka kasi. Tapos, katanaw sa kahilap, siya po dito, uyo, igutuan kag lami kay magkaon. Na yun. Kaon nyo ka. Tapos, butangan niya, lami kayo na ha. Tayo inom. Hanganan! Kain!
Anak niya, pinasigaw. Pero lami, ikaw po. Ay, ang gayatan! Papuskol ka na. Nga naman, puwerte niya nang luhuyan ni mo nga bunog ka. Kaya men, Amen. anak si Lord, siya nag-prepare. Inagahan at turito, ina si Buhay. Si David po, dali-dali, alsa mo pa ito, himog altar. Pag himog altar, kamalawang siya nag-provide og oxen, kisa nag-provide og baka, ang Diyos po. Kita niyo, God provides everything. Kaya nga naman, naluhoy na ang Diyos sa nawong ni David. God is full of mercy. Say amen, merciful God. Kita ninyo, misag hila ka na. Wala kay balon naman. Pero tagagya pong balon, bila na po. Imbis nga imuhang balon 15, tingala ka na imong 32. Nga naman, itong 2 pesos, bayad to sa imuhang bunat. Baweng? Kasama, pero pag humang kasama, napo kay kayo balon ni hatag. Nga naman kay batag. Tapos pag uli na yung luwi-luwi. Anay, ba't yun? Pag bunog na kayong anak, grabe po nang yung regrets. Porque pagmahay. Next time, di ko na nibuhaton. Tama, mali. Katong dagang anak, ang pinakadaghag bunal ang panganay. Tama, mali. Kaya sa itong panganay, mo ito'y daghag bunal. Mo ito'y sige dokol, mo ito'y sige kasama. Ngayon, panganay man. Pero pag sige sa dokol, sige sa bunal, sige po sa mahay. Muna, pag abot sa ikadua, dili na tayo sa sige pamunal. Pag abot sa bunso, wala naging bunal ang bunso. Pansin niyo, ano ang bunso, di na mabunalan? Na-realize niya, gikas panganay, mali. Pag abot sa ikaduha, mali, gihapon di mayo. Pag abot sa bunso, nahurot na ang iyahang kusog, dito sa panganay. Yang bunal, yang yaw-yaw, nahurot na sa panganay. Pag abot sa bunso, sige. Dili daw. Ipaluhod ko sa asong Sa mong gikawat. Sa mahurot. Napansin niya, nga na mahurot na sa bunso, ang iyahang pagmahala dito na, kaya nahurot niya na ito sa panganay. Nakarealize na siya, mali yan. Kaya kadalakaw sa nanay, makita niya ang anak labhag, dalakaw, muhilak po na sa mahay. Nanong nadukol, nabunalan niya ang anak. Tama mga nanay? Same sa God, tanawan ninyo. Then, sige mo, the angel of the Lord commanded God to say to David, that David should go up and set up the altar unto the Lord and the threshing floor of Ornan the Jebusite. David went up in saying of God, which he spake unto the name of the Lord. Ato siya. Then sa 20, sige mo sa 20. And Ornan turned back and saw the angel of his 4 sons with him, had himself. Now Ornan was threshing with, dito siya sa threshing floor. Mo nang itawag na ito, giukanan ba? Dito siya sa giukanan. And as David came to Ornan, Ornan looked and saw David and went out on the threshing floor and bowed himself to David with his face to the ground. Then David said to Ornan, grant me this place for this threshing floor, that I may build an altar therein unto the Lord. Thou shalt grant it me for the full price that he played must be stayed from the people. Gi-offer ni Ornan ang iyang threshing floor. Meaning, yung giukanan ba, asa sa trabaho gumay, budida niya, gi-offer ni Ornan. Ingon ni David, kini nga lugar gipili sa Dios para imong altar. Sige Lord niya, bayaran ta ka. Yayaw ka pala ka, full price, name your price, I will pay you. Hello? Naa sa emergency si David. Para kining plague, mahunong na, I will make an altar. Kung sa mo mga kaigsunan, and Ornan said unto David, take it to thee, and let my Lord the king do that which is good in his eyes. Lo, I give thee the oxen also for burnt offerings, and the threshing instruments for wood, and the wheat for the meat offering, I give it all. Sa gingon ni David sa kay Ornan, and the King David said to Ornan, nay, but I will vary by it for the full price, for I will not take that which is thine for the Lord, not offer burnt offerings without cost. Sabot ko sabot. Wala gidawat ni David ang libre. Inya bayaran na ka. Tanang full price. Nga naman, di mo sugot si Lord nga ang i-offer sa iha libre. Kinahanglan na agyo'y hako. Na agyo'y effort. Everybody say effort.
Muna magsimba mo pagkaulan dadag ko, mayo nang kaulanan man sa ako. Pero nga ito tagparang og dagat, sayo kayo alas 5 wala ka taligsik na ata tanan. Tama man. Muna ayo yung ilang-ilaran si Lord. Nga, wala may pamasahe man, Lord. Siya, Lord, Domingo ang simba. Nag-ipon ka na, wibis pa. If you want to go to church, tama man. Di mo may ilad si Lord. O si David niya, no. I will not take your offer. Nga delivery ni. Yun niya, I will pay it back. Nga naman, di mo sugot si Lord, wala yung effort. Dili mo sugot si Lord nga, ako ang utangon, imong kusog, ikaw nagbuyan ni. No, I will pay you. Bayaran ta ka sa full price, gusto mo. Give me that. I will offer so that this plague. Si David, nagmadali, nga naman, nakita niya ang emergency need. Para mahunong ang plague, para ang Diyos mawala yung kasuko, David offer a sacrifice of praise to God. Everybody say sacrifice of praise. 70,000. Sa Cebu lang gani, makaingutan sa kagatos, grabe na ito ang pangkuhan. Uy, kaluoy kayo sila. Mas dagan kay David, 70,000. Thousands a day, 24 hours. Lingkod si David, 3 days, way tulog. Nga naman, from Luzon, Visayas, in Mindanao, South, East, West, North. Sige sa receive ang iyang Department of Health. Puros report negative, dagan ang patay. Then David notice, na-recognize niya na nakasala siya sa Diyos. O sa'y sala niya? Pride. Or nawala yung trust sa Diyos. Mind you, church. Kung i-bless mo ni Lord, ayaw kayo na. Kung dili tungod na ako, wag yung munihimo pastor ba? Kana yung simbahan na, wala na. Kung dili tungod na ako, narabay tao na. Ay, kung di dahil sa akin, iwan ko lamang ba? Si David, muna sa Book of Psalm, dulot kayo sa bukog, kumuworship sa sagad. Nga naman, nakatuon sa Grayson, nakatuon sa mali, o lagpak. When David worship the Lord, tinunan na iyan. Because, ingat pa ni David, I have tasted the goodness of God. Natilawan niya ang goodness ni Lord. Niingon pigit siya, when I was young, now I am old, I never seen righteous begging for bread. Sa landaw, sa bata pa siya, nanigulang na lang siya, wag siya kita, nga mga righteous, gapalimos. Kita nga mga righteous, may muatan. Say amen. Una dyan, salamat. Asa mo saging, pila to ka si Pe. Wow, kita nyo. Ganda lang pagkaon. I have never seen righteous begging for bread, but begging. That is the blessing. Sign, saging man na, ugunsa man na, basta blessing. Amen? Amen. Saging na, urusalan. So, usanita po. So David gave to Ornan for the place 600 shekels of gold by week. Tinda kuha yung gibayad. Pati sa lupa, pati sa tanan. 600 shekels. Could you imagine, nakalit o kadato si Ornan? Naging prosperous ang iyang life. Why? Si David, wa nagdoy hangyo-hangyo. Everybody say, di kumhangyo. Kita na ba mga Kristohanon para sa kong giingon sa una? Kinsa itong kauban nato sa simbahan na nagbaligyan isda. Ang grabe, dito ka balik-balik palit. Ano man? Panginoon, ang system ko ay, ilan mo ni? 180, oy, 120 na lang. Para makagili ka uban sa church, 120 na lang. Mula sa sunod, pag magbaligyan mo, mula ka na lang. Hunod na ni sister, nananitag ihatanan. Ay, wala ba kinikamangkis mo? Tagpilang tako. Pag may mo siya 15, ay 5 na lang na sister. Sunod dito. Tama ka lang. Makalugi ang mga sisters. Makalugi ang mga brothers. Dapat i-bless pa ninyo. O, na 200 sister. Ang sinsilyo, keep the change. Dali, halo-halo ka sister. Ganahan na siya. Pag sunod, sige, baligyan. Wala man si sister, oh. Ano man, guwapo ito. Hindi na makuha ang sinsilyo. Pasalo-halo ko. Pero pag priyas ng Francis, pag Francis, bigyan niyo, Francis. Kita nyo si David, ang batasan niya. Dito na-realize ni David, wala dahil halaga ang kayamanan. Wala dahil halaga ang fame and glory. Then that makes David humble in the sight of God. Natay trials. Everybody say trials. Natay testing. Pag ginasulayan ka, ginatestingan ka, dilibot mo sa mo, dili ka mahal ni Lord. Ginapagawas lang ni Lord ang imong pagka-natural na ikaw. Ang imong pagka
Beauty inside you. Kaya ang beauty, dili sa nawong. Dagang may beauty kayo mga nawong, pero magdita kayo. Yeah. Pero tanawa mo, sexy, gwapa, pero there is demons inside. Dili diha ang beauty. But ang beauty asa, nasa magandang loob, mababang loob. David humbled himself when 70,000 died. Dito niya na-realize, mahal ang lesson na nakuha ni David. Mahal ang tuition fee. Apel ni Mayor Seminar. Siyempre, business. Uban-uban mo ko na siya. Dito na po sa gawas. Ang mga teachers, sila Maxwell, Maxwell, katong mga the best sila, katong sa San Miguel Beer, sa tag-iya sa Tide, tag-iya sa, katong mga the best businessman sa Manila. Sige po ito, sige, woo! Ako, ako na ba ang negosyo? Ano, alam mo ba, mahal ng ating entrance. Ang entrance sa seminar, 15,000. O ngayon, dami ko natutunan. Ang 15,000 mo ito tuition na bayaran nato. Sa Notre Dame yan, 1 semester. Yung tinuro nila yan, 1 semester yan. Malaking babayaran mo. Nakuha lang natin sa 2 days. Ang ganda ng natutunan. Kaya ako, pag ko nabala na ng negosyo, sao ng negosyo, kaya di bang ko hilig sa business. Di ba na, hilig ba mong negosyo? Nako'y nag-ingon sa ako, nako'y gingan tao tayo. Dug, katugong kabaligan budbud dong, sige kaagis balay. Muna kayo trabaho, pero well gamay, budbud, di kan pagkasauna namin, muna na yung dalaw, buhikan Santa Claus, budbud ba? Nangutan na rin ko, wala di ka po, yan yung budbud gamay, rin tanan ng dalaw. Muna na yung magibalik-balik, pila nakatatuin. Di happy man po ko na, po ko ginansya gamay. Magkapalit lang bugas, karuan lang, okay na. Pila na ka-years, wala ka gikapoy, wala. Nadugay siya po yung nag-question, Pastor, wala ka gikapoy ang nagwalya ng mga taong balina. Ikaw pa wali, ikaw pa ilang awayon, di pa din mo tuo, buton pa yung ka. Wala ka gikapoy, study. Ikaw wala man. Ako kapuyan ko anak ba? Nya tudlok daw mo bata, niya tudlok mo bata sa eskwelahan. Niya dugay pa na budak ko. Magbugoy-bugoy pa man magdako niya sige paugat daw ako may sweldo. Wala mo gikapoy. Nako tabla gyud siya. Kabalos. Tungod kay nga naman sa life. Sa tuang kinabuhi, same ra nga tuang gift gihatag sa Ginoo. Nganong gibutang ka ni Lord diha? Trabaho Muginan siya man kag sa dili, wala. Amen? Kung ginansya man tao, wala man tayo ginansya, happy man tao, basta buhata lang. David realized, recognize. Isa na di ay makapalabot sa Ginoo. Makalimot ka, o gatag sa glory sa iyo. Amen? Give glory to Him. Mabitaw nato natay worship diri. Muna mag-worship mo, sing with understanding. We give you holy. Munang God is good. Sa to? Ibutan ninyo diya ganiha. He is only good. Diyos ra ang good. Lord, you are good. Everybody say, God is good. God is holy. Siya ra ang good. Siya ra ang holy. Amen? Kita tanan dili ta good. Dili ta holy. Good ra ta kung tagaan tagsudan silingan. Hay. Pagbala na. Ito yung mga. Dili ta mo perfect ang good. Only God is perfect. God. He is holy. Muna ayaw mong tanaw sa tao, kaya tao sipyat yun. Ayaw mong tanaw sa tao, imong kisunganon, kung naging pinananan man ay batasan. Ayaw tanaw siya nga naman ang tao, dili siya good. Only God is good. Muna dagan ma-prostrate, tungod na naman, natanaw tag relihiyon. Tanang relihiyon, dagakapan. Asa ka buwan to? Kung dagan tagpalpak, tanaw sa Diyos. Nga naman, Jesus Christ is the author and the finisher of our faith. Si David, pagtanaw niya sa God, kailan siya? God is merciful God. Even si Jonah, kabalo siya nga ang Diyos maluluyon. Slow to anger. Pero, pakanoon mo, hindi gumagbunal. Dako niyang bunal, ang balon mo, pag gumagbunal, isa ka simana yun na, dako mong bunal, ang balon. Pabuyag na po ka sunod simana, dokol na po ka. Tapos, pakanoon na po ka lamit. Abot na ba ginikanan dire pag makasala mo, ibitayon mo, di na mo pakanoon isa ka simana. Grabe. Wala mo siguro, no? Ang tanan is for your goodness. Si David, mahal yun ang tuition na gibayaran niya. Now, what happened? And the Lord
27, sige nga. And the Lord commanded the angels, and he put up his swords again into the shield thereof. And bisang ang angel, gatindog, gabit-bit, pag-offer na ni David o halad, o sige mo sa angels, gisulod niya sa sakuban ng iyahang espada. There was a great peace. Anything happened to our country, God moved in mysterious way. Amen? Ayaw mong kumpiyansa. Kaya ko ang Diyos musugo sa angels anytime. Anytime. Kunin natin din maglikuntas pagpangalagad si Ginoo. Amen? Christians, ato prayer na to, wala ka may fasting. Gahapon na sila dali, pray. Search your heart. Worthy ba mo sa Ginoo? Mudayag siya. Kung namoy kapungot, namoy kalagot, sa ingon sa Diyos, ayaw o halad-halad. Kung na kay kalagot, do not send your offering na kay kalagot. Kanya ask forgiveness. Kay or else, I will not accept. Ayaw gyud tuo, masigi kag pray, dunggon sa Dios. There is any problem sa inyong heart. Amen ba, my people? Amen. When you pray, Lord, forgive me. Search your heart, be humble in sight of God. Diha na palpak si David. Walay humbleness. Nganong gilab si Duterte? Ako, gisadya ko, nganong gilab man yan tumanan eh. Tanawin mo siya, murag may ligo. Pansin niya. Ako, nakita ko maginas barber shop sa Davao sa unang. Sa barber shop, na inang paggupit. Di sige magtabako. Di po may kabalo kung kinsa. Dito speaker. Ginainan siya sa gupit. Sir, bawal ko magsigarilyo dito. Okay. May multa. Yan, magbayad na lang ako ng multa. Sigarilyo. Nakasiguro yung nag-chat, nag-text. Niabot si Duterte. Iyan, gikuha ito sigarilyo niya. Kung hari ka sa lugar niyo, dito, ako ang hari, magsunod ka sa batas. Di kami po, nanindog po din. Siyang patuan, guys. Itong tabako, itong gulang ba? Siyang patuan, buhay pa. Nga, tanaw sa mayor. Sige lang usap chiklet. Luwas. Tanawon mo sa murang way ligo. Pero palangga sa tao. Nga naman, ang iyahang pagkasya ba? Karaya, pagka-natural, mukhaon na sa daplit, bulad, magkinamot. Kung usag yun siya, murang yun siya. Pero, makita yung anino at anong mga bugoy, mubaw lang. Tungkol kay nga naman, ang respeto sa tao, magain mo, dili sa imong outward appearance, but your heart. Muna, pagtawag ni Samuel, piliya si David, mahimong king, gitanaw ni Samuel sa una, ang mga igsuon niyang tisoy. Wow, Lord, kini gwapo ni. Yan, no, dili na mo. Yan, Lord, gwapo, macho. Kini ang magiging king sa Israel. Yan, Samuel, kung ginatanaw ni mong outward appearance, ako ang Diyos, gatanaw sa heart. Ang ginatanaw sa Diyos, dili mong barog. Dili mong kakayahan, dili mong ability, but your heart. Lord, sa yung heart ni David. Di na nakita, pag si David nakasala, kabalo siya, paano mo acknowledge? Kasala sa kay Bathsheba, say, perting nagpalpak si David. Perting naghanang krimen, himo si David. Ipapatay niya, iyahang general, kabuutan kayo, si Uriah. Ipatay niya si Uriah, giagaw niyang asawa, si Bathsheba. Kita mo lang. Dagay siya palpak, siya ang kinabuhi. But God teach him to humble down. Ipili gihapon siya sa Diyos because of his character and attitude. Gusto ba nato na iso? Learn from David's life. Wala man nato gina-idol si David, pero dagantag ma-learn. Samson, the strongest man in the Bible. Ano siya weakness? Babae. Solomon, the wisest king. Ano siya weakness? Babae niya po. David, babae niya po. Ay, mga way pulos niya itong gi-idol. Ang man,
ilang weaknesses nila mo arise. Same as you. Same as me. Saya na. Naaba mo yung weakness? Sa inyong weakness. Conquer your giants in your life. Kato yung weakness, muna yung giants. Tama, malay. Nagkanaon sa man yung giants, kinakumbatasan, Lord, ba di na ko gusto. Sige, tagsulat atong New Year's resolution na to, daog-daog yun punta. Sige. Kini usa itong mga pangit ang batasan, suplada. Suplada A, suplada tita, B, C, anak. Tapos, kini pa yung, anak. Tanan nga butang mo pangit sa imo, imong ginasulat. Tapos atong gisunog, January 1. Pag January to, hindi samot. Gamay-gamay rin sa mga. Hindi na po rin. Kaya nga naman, di na madala resolution. Di na madala mga kaigsunan. O, hilot-hilot. Because it is real. Only your attitude toward God may makapag-change sa ito. Amen. Di pa iba mo, nakita niyo yung sarili? Amen. Tinuktukin niyo? David, pagkakita niya mali siya, humble down siya. Giingnan siyang Joab, giingnan kakagayaw ihap. Marot ko si Joab, wala niya giihap ang Levites o ang Benjamin, tribe of Benjamin. Dito sa tribe ng Levites, tribe of Benjamin, wala yung natatsa, wala yung napatay. Gi-exclude man siya ni Joab. Katulang ipaihap niya nga from Dan to Bethsaida, 70,000 men died because of his mistakes. Mga kaigsunan, kamatayon ang maani sa gamay mong sitya. So God is merciful. Kung sa gitudlo, so 2 Chronicles, sa ilang lo, kung makita niyo mo dire, there is a time of reckoning at tumangan sa Diyos. Paghatag og sacrifice, dito makita nato, nag-offer si David sa altar, sacrifice, which is oxen. Nga gidawat sa Diyos for the forgiveness of sin. It is represent that someday, doon ay mamatay sa cross sa Kalbaryo for the forgiveness of the sin. It is the Lord Jesus Christ. Amen? Jesus died on the cross so that God will forgive your sins. Tanan ka makasasala. Tanan ta, doon na tayo mga weaknesses. But salamat, ang kusog ni Lord mo, ihatan niya sa tuwang kinabuhi. Manindog tanan.